walang gumagabay. Hirap magsuliranin ang ating taglay. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumatin po ang kapayapaan ng Panginoon. Kasama ka, buhay ko'y lumanda. Ng tunay, puspos ng pag-asa. Hirap magsuliranin. Purihin po ang Panginoong Diyos. God bless po sa bawat isa. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Pinilo ako ng lawi, awit ng buhay, at ang lumbay, iyong binabi. Lahat ng awit ko, ito'y alay sa'yo. Pinilo ako ng lawi, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pag-uli. Pasasalamat sa pag-ibig mo, aking Jesus. Pusong saya, bukod ay naglaho. Binigyan mo katiyakan, itong aking buhay. Hirap magsuliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Bigyan mo ako ng lawi, awit ng buhay, at ang lumbay, iyong binawi. Kaya ang awit ko, ito'y alay sa'yo. Bigyan mo ako ng lawi, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pag-uwi. Pasasalamat sa pag-ibig mo. Magandang gabi po sa bawat isa. Sumatin po ang magandang kapayapaan ng Panginoon. Purihin ng Diyos ngayon at magpakailan naman. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Kamusta na po kayo? Isang mapagpalang gabi po. It's December 3 and first Wednesday po ng buwan ng Disyembre. At nais ko po kayong unang-una ng batiin sa pagpasok po ng Bible Studies na ito ng maligaya pong Pasko at manigong bagong taon. Christmas spirit na rin po maging sa amin pong paaralan na kung saan po ay sinimulan na po yung pagbubukas po ng ilaw ng Christmas tree po doon ng mga nakaraang araw. At nung December 1 po ay nagkaroon na po kami ng masaya po na Christmas party para po sa lahat ng mga namumuno po o mga administrators po ng University of Santo Tomas. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos na talaga pong siya ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. At ako nga po ay nagtatansya ng oras kanina na mabilis naman po yung flow po ngayon ng trapiko, kaya tayo po ay nakapaghanda naman po ng maayos at tayo po ay hindi po nagahol ng oras. I was expecting po na medyo traffic po dahil marami po ngayon bigayan po ng mga bonus, bigayan po ng mga 13-month pay, kaya po ang mga pamilihan ngayon ay punong-puno po ng mga tao. Pero hindi naman ganun po ang ine-expect ko na dami po ng flow ng tao. Tayo po naman ay nakarating po ng maayos dito. Kahapon ay nagkaroon kami ng magandang concert po ng amin pong Conservatory of Music. Ang sarap pakinggan ng mga ganong klaseng musika, mga awitan ng mga Pampasko
At kanina naman po ay nagkaroon po ng Advent Recollection naman din po ang mga faculty at mga estudyante. At napakaganda rin of course na marinig ang mga mensahe tungkol sa mensahe po ng kapayapaan ng pagsilang ni Kristo. Kaya lahat ng mga activities po na yan ay hatid sa atin, dulot po sa atin ng Panginoong Diyos para tayo po ay patuloy na maging maligaya po at maging magalaki ng ating puso. At hindi ho hadlang na marami tayong trabaho o kaya po ay marami tayong mga gampanin para hindi naman din tayo magsaya at enjoyin natin ang kapanahunan po ng Pasko. Gayon din naman po, pinapaabot ko po ang akin pong mainit na pagbati sa mga kapatid natin sa Puray Christian Church. Maraming salamat sa pagtanggap ninyo po sa amin ng pag-akyat namin nung nakaraan po na November 30. At kami po ay nagpapasalamat bagaman talagang napakadami na ng mga taong dumadalo, no? At nagkaroon tayo po ng 2 programa po roon. Ang unang programa po ay ang ating Sunday service. Nagpapasalamat po ako sa buhay po ni Pastor Elmer at Sister Leia at nawa po ay talagang kumilos palagi ang Diyos sa buhay po ninyo para lumago po ang dami po ng mga kapatid doon. At pagkatapos po naman ng ating service doon ay atin pong ginampanan ang marriage wedding po, yung wedding vows na isinagawa natin at binabati po natin sa kanilang pag-iisang dibdib si Brother Carlo Cruz at saka po si Sister Joria Manuel sa isang napakagandang church wedding po na ginanap natin nung nakaraang November 30. Kaya lang po yung mga kasamahan ko pong mga kabataan ayaw pa rin pong magpahinga. Tinanong ko po at kasama ko po si Sister Linda Bilog noon, magandang gabi po sa inyo, na sabi nila, Pastor, maaga pa po nung nakarating po kami doon po sa Jesus Immaculate Conception ay 4:00 ng hapon. Malalakas pa po at very enthusiastic itong mga kasama ko. Magandang gabi kay Crisel, magandang gabi kay Samantha, magandang gabi po kay Sister Irma, at gayon din naman po kay Sister Linda Bilog, no? Sabi sa akin ni Sister Linda at saka ni Crisel, Pastor, pwede pa tayong makahabol. Sabi ko sa kanila, hindi pa ba kayo pagod para makahabol sa Jesus Reigns naman? Ay, masaya po, Pastor. Basta kay Lord po, kayang-kaya. Kaya natutuwa po ako dito sa inspiration natin, both sa kabataan po at sa mga elder. Nung tinanong ko sila, kaya pa ba ninyo? Kasi kung kaya nila, sino ba naman tayo para tumangging hindi po pumunta ng Jesus Reigns? Nandun ang pagpapala ng Diyos. So nag-approve po, sabi ni Crisel, kaya pa po, Pastor. Sabi ni Samantha, kaya po. At natutuwa ako kay Sister Linda, tinanong ko, kayang-kaya pa, Pastor. O yan, nag-in-drive po kami, magsimula po doon po sa church natin hanggang dyan po sa Asiana. At nakarating nga kami ng 5 o'clock at for the next 2 hours, we were able to sing, we were able to worship, and we were able to praise the Lord. Isang buong linggo ho na talagang busy, na pag-uwi po sa bahay talaga, tulog. Talagang tulog ho. Ikinabukasan nga ho noon yung maaga po naming Christmas party. Pero gayon pa man, ang Diyos po ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Hindi po tayo ang pwedeng magsabi na hindi ko na kaya yan. Pag ang Lord po ang nag-inculcate at nagbigay sa atin po ng pagnanasa na dumalo pa ng kanyang gawain, naku po, mas malakas pa tayo kay Hercules, mas malakas pa tayo kay Superman, mas malakas pa po tayo, kasi baka kasing lakas po tayo ni Pablo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos ng walang kapaguran po. Kaya muli ho, binabati ko po ang atin pong mga nag-likes na mga kapatid po, at gayon din naman po yung pong nag-heart. Ayan po si Rocky Lumalaos, ay maraming salamat, Brother Rocky, sa pagbabantay mo sa akin habang nag-aabang ako ng in-drive doon po sa church. Kasi gabi na rin po kami nakarating pero hindi po ako iniwanan ni Brother Rocky po na naroroon po. Kaya isang mapagpalang gabi sa iyo. Gayon din naman kay Brother Chito Dumagit na kasama namin. Ayan, pati mga anak niya po, very active po doon. Sila Samantha po, tsaka yung pong kanya pong mga misis niya, asawa niya, nandun po lahat. Yan. At gayon din naman po, Sister Emmy, maraming salamat po dahil sa Panginoong Diyos at kayo ni Brother Greg po, talaga pong for the first time po, hindi na ako nahiya po na humingi po ng pagkain dahil gutom na gutom po kami. Huli po kaming kumain kasi 12:00 at nakarating kami ng 4:00. Medyo na traffic kami papunta ng Parañaque, pero praise
be to God po dahil nagpapasalamat po ako yung mag-asawa po. Inabutan kami ni Sister Linda po ng pagkain, sila Crisel po. Napakasarap ng sandwich po na may french fries pa at saka po may inumin. Pagpalain po kayo ni Lord sa inyo pong kabutihan ng kalooban. Binabati din po natin si Diana Rose. Ayan, palagi nating nakakasama sa mga gawain ng kabataan. Kamusta ka na, Diane? At sana palagi kang nanonood. Binabati ko rin po si kapatid na Bragi Manuel, si Fren Obilio. Kamusta na kayo, Joanne Cruz? Diyan po sa Puray at saka po si Demalin. Maraming salamat sa mga pagla-like sa mga stories natin, sa mga pag-share po ng Bible studies, at saka po kay Marlo, Narce. Ayan po, sila po'y palaging narariyan. Good evening po sa lahat ng atin pong mga kapatid, lalo na po kay Nanay Soli. Maraming salamat po sa mga panalangin po ninyo na tayo po'y walang kapagurang naglilingkod at nagbo-broadcast po ngayon live dito po sa 3rd floor po ng aming tahanan, dito sa Rojas District. Ako po ay nandito po sa Scout Reyes. Sa Scout Reyes po, magkakakonekta po yan. Scout Chuatoco, Scout Tobias, Scout Reyes po. Ayan. So pag nandun na kayo sa Scout Chuatoco, lumiko lang kayo ng kanan papunta ng Scout Reyes, ay matutumbok na po ninyo yung amin pong tahanan doon. Kaya nagpapasalamat po tayo. Isang mapagpalang gabi po muli sa lahat ng ating mga kapatid na patuloy po kayong nagtsatsaga at hindi kayo nawawala ng pag-asa sa patuloy po na pakikinig ng salita ng Diyos. By the way po mga kapatid, ako po ay namahagi ng mga tickets at sa pamagitan po ni Francis na siya po ang naningil doon po sa mga tickets na yon. Meron kasi tayong gagawin na Fund the Faith doon po sa Marbal po ulit. Ito po ay Funding the Family of Faith. Yung Funding the Family of Faith na ginawa na natin dati pong Marso ay may part 2 po. At ito po yung mga kapatid natin, di ba nagrenta po sila ng mga stalls, yung mga kapatid sa Puray, nagbenta po ng mga gulay, ng mga kamoteng kahoy, nagbenta po ng mga prutas, at yung mga kapatid po natin na may mga nagbenta po ng mga kakanin. Although sa ngayon wala tayo pong nirentahan dahil wala po nagbigay ng abiso na gustong magrenta. Pero inaanyayahan ko po kayo, yung ticket po na kay Francis ay halagang 10 piso. At marami na rin naman din pong bumili at ako po'y taos-pusong nagpapasalamat. Gayon na lamang po, magkita-kita po tayo para po sa isang buong hapon po ng praise and worship, sa isang buong hapon po na may kainan, may tawanan na naman. Although hindi tayo po nakapaghanda sa games ngayon, okay lang po basta kahit po nandun tayo on our individual capacity. Ito po'y gaganapin sa Sports Center sa December 6, 2025. Yung December 6 po'y Sabado, alas 8 po ng umaga, pwede po tayong nandoon. O mas maaga pa kung magwa-walking kayo o magja-jogging po kayo, pwede nyo na pong gamitin yung pong ticket na 10 piso na yan na binili nyo po. So far po, maraming salamat sa bumili. Ako po'y pupunta doon pero ako po'y sasaglit lamang dahil may klase po ako sa UST po. At pagkatapos po, meron din po kaming Christmas party po doon po sa aming kolehiyo. Kaya ako po ay sasaglit lamang. Pero magkita-kita po tayo sa December 6 po para sa atin pong gawain na yan sa Fund the Family of Faith ng Marbal or na Marikina Valley Ministerial Association. At tayo po ay marami dong makikitang mga bilihin, maraming pagkain, at marami po kayong matutunghayan doon mga kapatid na iba't ibang uri po ng mga kapatid at mga churches po sa iba't ibang bahagi ng Marikina ng mga kapatiran din po natin. So, pakilagay nyo po sa kalendaryo yan. Yung ticket po, pwede po siguro kung may kabataan na pupunta doon, alas 8 po'y naroroon na ako, Alas 8 po'y naroroon na ako para ma-turn over po yung tickets na mga nabili po natin, Yung mga tickets na nabili po natin. At pati po yung bayad, sana cash na lang po, magkita-kita po tayo roon sa December 6. At gayon din naman po, mga kapatid, tayo po ay lilipad naman po papunta po ng Kuala Lumpur. At ako po ay, doon na siguro po ako magbo-broadcast live ng atin pong Bible studies na gaganapin po sa December 10. Ayan
Yung next week po, ako po ay aalis ng December 9 po. Ang flight ko po ay alas 7 po ng gabi at ako po ay makakarating na ng madaling araw po sa Kuala Lumpur at hanggang ako po doon ay December 15 kung di ako nagkakamali kasi mahaba-haba po yung conference namin at kasama ko po ang aking mga bata po, junior faculty para turuan sila at patuloy po na i-expose sila sa mga international research and presentation. So, doon na po tayo mag-o-online sa susunod nating Bible studies doon po sa Kuala Lumpur. Ayan po, sa Malaysia. Blessing po ng Panginoon yan. Kaya magandang gabi po sa bawat isa at ako po ay patuloy na bumabati kay Georgie. Very active po sila noon pong nakaraan po na praise and worship at sa kasal po nila Brother Carlos, Sister Joria. Maraming salamat po sa buhay ni Georgie. Nawa po'y pagpalain ka talaga sa pangangalaga mo sa mga kabataan at sa paglilid po ng music ministry po. Magandang gabi rin po kay Maribel Raybuena na sana po ay very clear na nare-receive nyo yung message na ito. Pagpalain po kayo ng Panginoong dyan. Lalong-lalo na ang atin pong kapatid na si Pastor Elmer Daito. Salamat Pastor sa mga guidance po doon sa mga kabataan kaya lumalago po sila pati si Sister Leia na ginagamit po sila effectively ng Panginoon sa Puray Christian Church. Kay kapatid na Emmy, kasama po si Brother Greg, muli po taos-pusong pasasalamat sa Diyos sa pangangalaga niyo sa pastor, sa pagkain pong binigay ninyo. Talagang nagpray ako kay Lord, pagpalain po kayo sapagkat nanlalamig na po kami sa gutom noon sa Jesus Reigns, walang kinain. Pero hindi kami nakakalimutan palagi ng mga mabuting kapatid po na ito, si Brother Greg po, Sister Amy, maraming salamat po sa masarap pong pagkain. At gayon din naman ang bati po natin kay Joanne, pinagpe-pray ka namin palagi at sa lahat po ng inyo pong mga prayer din sa amin, tinatanggap din namin ni Sister Marlene. Kaya ang prayer yata ni Sister Joanne ay palagi pong sa kanya po bumabalik. Magandang gabi rin po kay Brother Marlo, Sister Demalyn Narce. Masugid po yan. At maraming salamat po, Sister Demalyn, sa lahat po ng pag-share ninyo. Gayun din naman po kay Sister Irma, kay Sister Odi, maraming salamat din po sa araw-araw na wala pa yata talaga pong patid yung prayer. Kasi mahalaga po yun, Siguro kahit maliit na ako sa eskwelahan, pero wag lang yung prayer po. Kahit ma-absent ako, wag lang po mawala talaga yung prayer. Kasi yun po'y panata po. At salamat po sa buhay ni Sister Irma, salamat po sa buhay po ni Sister Odi, palagi po namin kasama sa umagang panalanginan. At yung iba pa rin nating mga kapatid. Magandang gabi rin po kay Sister Baby. Salamat po sa invitation. Salamat po sa inyo pong panalangin din na gumanda po ang kalagayan po namin mag-asawa. At alam ko po ay tuloy na po yung December 20 po na napag-usapan natin sa kalooban po ng Diyos. Good evening po kay Bragi Manuel at magandang ring gabi din po sa atin pong kapatid po na si Richel yata itong Japanese na alaman ko na siya po yan. At gayon din naman po si Crisel, malaking tulong talaga. Kaya si Crisel po, nang naging secretary ko po sa church yan, ay naayos niya. Glory kay God po yun, Kaya maging maayos yung mga schedules, yung aming mga weddings, kasi siya na rin ang tumatayong wedding coordinator and photographer po. At salamat sa buhay mo, Crisel. Pagpalain ka lalo ng Panginoon. Sister Leia, pinapanalangin ko, ikaw makakuha po ng atin pong first prize. Diyan po sa Puray. And I pray na mabuti kalooban ni Sister Leia. At gayon din naman po, Nanay Soli, ang buong Bautista family, sila Angelica po at sila Brother Jeff, Sister Arlene, they're always in my prayer na pagpalain po ang kanila pong mga negosyo and you will be blessed tremendously by God po. Salamat din po kay kapatid na Fred Obilio, pagpalain po kayo, alam ko po nakikinig po kayo. At kay Samantha rin, magandang gabi po, mga nakasama po natin sa mga gawain. Kay Sister Odi, kay Jen Kidilig, kay Jane Kidilig, magandang gabi po sa inyo. At gayon din naman po si Princess Jane Cruz po. Mga kabataan po sila, yan si Jane at saka si Princess po sa Puray Christian Church. Yan po. Good evening po kay Brother Chito Dumagit, very active po. Magandang gabi po sa inyo at kay Sister Aster. Miss na namin kayo. Sana makauwi po kayong ngayong Pasko, Sister Aster. At nais po namin kayo na makadala upang palad, makita at makamusta naman po ng harapan po at mukaan.
Kaya tanggapin natin ang lahat ng pagpapala po ng ating Panginoong Diyos na ito, lalong-lalo na sa lahat po ng naririto, kay Neil Daito, pagpalain ka ng Panginoon. Si Mare, nandito. Magandang gabi po, Mars, si Sister Mila. Kamusta na rin po, no? Ating kumare, si Sister Pe, si Opelia Arellano. Pagpalain po kayo lahat ng Panginoong Diyos. Ayan. Batian pa lang ho, ubos na panahon natin, but we are praying na maging, ako po talaga galak na galak po ako kasi pangalis po ng tension po at stress, pag may mga gawain po na mga halimbawa may mga bilihan, pinapasyalan ko, pinupuntahan ko sa UST. 15 minutes lang naman ho yung bahay ko rito eh. Kung may mga bagong bukas po na basar, baka may mabiling regalo, o kaya may concert na bumukas, nakita namin, gaganda ng mga boses po. Kino-comment ko po ang Conservatory of Music, ang gagaling tumugtog po. Purihan ang Panginoon Diyos sa buhay po ninyo. Again din naman po, no? At sunod-sunod po, hanggang Malaysia po, tayo po ay papakita po ng ating mga activities doon. Dahil kagalakan din natin yan, dapat ang ating puso po ay palaging masaya at sa lahat ng mga pinupuntahan natin, glory kay God palagi po yan. Kaya ako po yung nagpapasalamat. Magandang gabi rin po kay Kobe. Ayan po, at Jason, kamusta po kayo? Magandang gabi po sa inyo dyan sa Puray at sana po ay nasa maganda po kayong kalalagayan. Ang atin pong pag-aaralan ngayon ay may kinalaman po sa panalangin ng pagsisisi. At ito po ay panalangin sa pagsisisi ng isang bansa. Kasi hindi naman po kaila sa inyo mga kapatid, ang bansa natin ay talagang nasasadlak po sa malaking krisis ngayon. Pero hindi po tayo magpapasawalang kibo o magpapawalang bahala lang po na parang hindi naman ako kabahagi ng bansang Pilipinas. Mali po ang attitude yon kasi bawat Pilipino, tayo man po ay kabataan o tayo po'y mayaman o mahirap, kung tayo man po mga kapatid ay sabihin po natin matanda na, pero bilang mamamayang Pilipino, meron po tayong obligasyon na ipanalangin ng ating bansa at tayo po'y kumilos para po dinggin ng Panginoon Diyos ang atin pong prayer. Kung kayo po ay nakakadalo ng araw-araw naming panalangin, ito po'y sinisimulan namin ng 5 o'clock. Doon po sa breaking of the bread na isinasagawa ko, ito po'y araw-araw, dahil mataas na uri ng pagsamba po ang pagpipira-piraso ng tinapay at kasama din naman po ang pag-inom po mula sa baso't saro. This is one of the highest form of worship. At tayo ho, idinadalangin natin doon bilang pangunahin po na tagapanalangin at tayo po ay tinalagang senior pastor. Bilang pinuno ng church po natin, ako po ay nakatalaga to stand on the gap. Kaya po ako hindi po pwedeng umabsent sa mga ganyang gawain. Hindi po ako po pwedeng mawala, lalong-lalo na sa Jesus Reigns, kahit pagod tayo, tinakbo po natin talaga yon mula po Marikina, papunta ng Parañaque. Kasi ang pinuno po ay ehemplo, ang pinuno po ay leader na dapat tayo po ang kinakikitaan ng Diyos na nakikipagdigmaan, unang-una sa lahat, at kasama natin na nililid ang ating mga kapatiran sa church. Ayan. Kaya yun po ang advokasya ko sa puso Follow the leader talaga. Masipag si Kristo, dapat ang pastor po masipag. Si Kristo po'y nag-aaral, dapat ang pastor po'y nag-aaral. Ganun po ang paninindigan ko sa isang tunay na church. At dito po sa atin pong pag-aaralan, nais kong i-lead ang church natin para sa isang panalangin sa atin pong nagugulumihan ng bansa, ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Pero bago po tayo tumungo sa atin pong pag-aaralan, ito po ay pinamagatan nating panalangin ng pagsisisi sa Pilipinas, ay malugod ko kayong inaanyayahan na tayo po muna yumuko at manalangin po para po sa ikakapanatag po at patuloy na ikagaganda ng ating bansa. Salamat Panginoong Ama sa muli pong panibagong aralin na ito. Kami po ay umaasa na sa pagtatapos po ng gawain na ito ngayong gabi, matututunan namin kung paano pong manalangin para sa aming bansang Pilipinas. Matututunan namin na kami po ay kailangang may boses po, may paninindigan po, namumuno po at patuloy po Lord na nagiging tagapagtaguyod ng ilaw at ng pagiging asin po upang mabago ang bansang Pilipinas na ito. Marami kaming kinakaharap na problema, katiwalian, kahirapan,
mga pagdating ng kalamidad katulad ng mga bagyo at mga lindol. Ngunit Panginoong Diyos, nasa ilalim ng kapangyarihan mo pa rin ng bansang Pilipinas. At kung kami dudulog bilang isang bansa, didinggin mo po kami sa langit, patuloy mong pasasaganahin ang aming bansa, at pagagalingin mo po kami sa lahat ng aming sakit. Kaya kami lumalapit, humihingi rin po kami ng kapatawaran, linisin niyo po ang aming puso, pakatawarin niyo po kami sa anumang mga naisip na salita na isagawa na lakaran po, na taliwas po sa inyo pong ipinag-uutos. Sa pamagitan ng banal mong dugo, kami nilinis po, Panginoon, at muli po bigyan niyo kami ng karunungan upang maunawaan namin ang lahat ng mga aral na ito sa banal na pangalan ni Jesus. Kaya muli, Ama, maraming salamat. Ikaw po ang aming Diyos at tagapagligtas. Walang hanggang papuri at pagpapasalamat sa iyo sa banal po na pangalan ni Jesucristo. Amen at amen. Muli ho, magandang gabi at dadako na po tayo sa atin pong pinag-aaralan na panalangin ng pagsisisi sa Pilipinas. Kaya ako po kayo niyayakag, mga kapatid, na tayo po ay magsisi at patuloy po tayong manalangin, kasi kung hindi naman to gagawin po ng mga lingkod ng Diyos, sino pa po ang gagawa? Tiwali na nga po ang karamihan po sa mga namumuno sa atin. Pero hindi nangangahulugan na wala pong banal at tinawag ang Diyos sa atin, kasi marami pong mananampalataya pa rin sa bansang Pilipinas. Kaya ito pong pag-aaralan natin, pinamagatan po nating panalangin ng pagsisisi sa Pilipinas. Noon pong si Propeta Daniel, mga kapatid, ay nasaksihan niya ang pagkabulok po ng kaharian ng Israel at gayon din po ng kaharian ng Persia, sapagkat kinubkob at sinakop po sila ng kaharian ng Persia. Nakita niya po na inalaw ng Diyos na mangyari po, makubkob sila, mapasailalim po ang kanilang bansa sa matinding pagsubok at kahirapan, dahil may mga nagawang pagkakamali ang bansang Israel. At alam po naman natin na hindi rin naman po kaila ito, lalong-lalo na sa bansang Pilipinas. Meron din tayong nagagawa po na hindi po kanais-nais. May nagagawa po tayo talaga na talagang kinamumuhian ng Diyos at Kanya pong hindi matatanggap kung hindi natin po pagsisisihan. Kaya sa gabi po na ito, inihahatid ko ang aral na ito. Ang title po nito ay Panalangin ng Pagsisisi sa Pilipinas. At ano-ano po ang dapat nating ipanalangin base po sa expository preaching po na ito, nung ito po ay isinulat ni Propeta Daniel at kanya pong idinadalangin ang dapat niyang itaguyod po para sa bansang Israel. Ganito po ang isinasaad ng aklat po ng Daniel. Yan po ay kinulayan ko po muli. Meron kayong makikita po dyan na kulay pula, kulay blue, kulay green at kulay violet po. Kasi ito po yung mga panalangin po para sa pagsisisi ng bansang Israel. Na sana, mga kapatid, bilang pagsisisi rin naman po ng bansang Pilipinas, magawa po natin, kapatid. Maisakatuparan po natin, malakaran po natin. Ito pong magandang ehemplo na ito na ipinapakita po sa atin ni Daniel. Ano-ano po yung mga panalangin? Ito po nais ko pong basahin sa inyo sa aklat po ng Daniel 9:3 hanggang 6, or in the book of Daniel chapter 9 verse 3 to 6. Ganito po ang isinasaad ng Biblia. Ang sabi po dito, dahil dito, buong taimtim akong nanalangin at nakiusap sa Panginoong Diyos. Nag-ayuno ako, nagsuot ng damit panluksa, at naupo sa abo. Nanalangin ako kay Yahweh sa aking Diyos, at hiningi ko ang kapatawaran ng mga kasalanan ng aking mga kababayan. Ganito ang sinabi ko, O Panginoon, dakila at kamanghamanghang Diyos, na laging tapat sa kasunduan at tunay na nagmamahal sa mga umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos. Ano po yung pinanalangin niya? Nagkasala po kami at nagpakasama. Yun ang unang prayer po niya. Pangalawa ho, naghimagsik po kami at sumuway sa inyong mga tuntunin at utos. Pangatlong panalangin po ni Daniel. At yung ikaapat, sabi sa verse 6, hindi kami nakinig sa inyong mga lingkod na propeta
na binigyan ninyo ng kapangyarihang magpahayag sa aming mga hari, pinuno, magulang, at sa buong bayan. Napansin ninyo mga kapatid, idinadalangin po ngayon nito pong si Propeta Daniel, ang lahat ng kanyang mga kababayan. Bakit niya ipinapanalangin? Kasi po, merong nagawang kasalanan ang bansang Israel. Kaya sila nasakop ng Imperyong Persya. Bakit sila ngayon nagsasuffer ng taggutom? Bakit sila po nawawala ng pag-asa at marami sa kanila nangamatay? Kasi nga may malaking problema ang bansang ito. Hindi po ba kayo nagtataka? Alam niyo po, sa dami-dami ng pwedeng tamaan po ng mga lindol o kaya po ng mga bagyo, bakit sa atin po parang may nire-remind ang Diyos? Tinamaan ng Cebu, tinamaan ng Northern Luzon po ng bagyo, maraming namatay. Tumama ang lindol sa Cebu, marami po doon ang napunta sa panganib at marami pong mga nasirang ari-arian. Di ba tayo nagtataka sa ating sarili? Bakit parang may hampas? Bakit parang may palo? Dapat tayo'y sensitibo po sa mga pagkilos ng kamay ng Diyos. Tama po yun, ang Diyos po'y nakaluklok sa kanyang trono. Pero dapat sensitibo tayo. Bakit nagaganap ito? Kaya nga inihahatid ko sa inyo kung ano yung ginawa ng Israel, bakit sila'y nagkaroon ng mabigat na problema, ay idinadala ko sa inyo ngayon sa mga aral na ito sa habag ng Panginoon. Doon sa panalangin po ni Daniel, kung ano rin yung kinakaharap ng Israel noong panahon niya, bakit sila'y nakakaranas ng matinding hampas mula sa Diyos. At sabi nga ulit dito sa Daniel 9:3-6, dahil dito ay buong taimtim akong nanalangin at nakiusap sa Panginoong Diyos. Nag-ayuno ako, nagsuot ako ng damit pangluksa at naupo sa abo. Nanalangin ako kay Yahweh na aking Diyos at inihingi ko ang kapatawaran ng mga kasalanan ng aking kababayan at ganito ang sinabi ko, O Panginoong dakila at kamanghamanghang Diyos, na laging tapat sa kasunduan at tunay na nagmamahal sa mga umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos. Nagkasala po kami at nagpakasama. Naghimagsik po kami at sumuway sa inyong mga tuntunin at utos. Hindi kami nakinig sa inyong mga lingkod na propeta na binigyan ninyo ng kapangyarihang magpahayag sa aming mga hari, pinuno, magulang at sa buong bayan. Kaya babalik lang po ako sa verse 4. Ano po ang panalangin po niya? Nananalangin ako kay Yahweh na aking Diyos at inihihingi ko ng kapatawaran ang kasalanan ng aking mga kababayan. Sa gabi po na ito, tuturuan tayo ng Panginoong Diyos. Tayo po ang mga makabagong Daniel. Maging ikaw man po ay lalaki o babae, ang Panginoon po hindi tumitingin sa panalangin po. Maski babae pwedeng mag-pray. We are the modern day Daniels. At ito pong ginawa ni Daniel, dapat sa lahat ng Kristiyano na may paninindigan at talaga pong lumalaban pa rin sa ikabubuti ng kanyang bansa, ngayong gabi matututunan natin to intercede, to pray for our nation, na patuloy nating idalangin ang ating bansa para kahabagan tayo, kaawaan po tayo ng Diyos. Tignan nyo, iisa-isahin na natin. Ang una nating dapat gawin, alam nyo mga kapatid, hindi na natin pwede pong kumbinsihin ang mga tiwali po sa bansa natin na sila'y mag-pray. Alam natin talagang ang puso nila'y maitim. Talaga baka hindi na nga sila magsisi, kapatid. Pero pinapanalangin natin, Lord, we are interceding for our nation. Kasi ang Diyos po pwedeng may magawa. Ang Diyos po pwede niyang baguhin ang kapalaran ng bansa natin. Ang Diyos po dumidinig po sa panalangin ng mga matuwid. Tayo uulitin ko tayo na may relasyon kay Kristo, ang dapat manindigan, ang dapat manalangin, ang dapat po na magpahayag ng paghingi ng pagsisisi. Definitely, yung mga tiwali po, hindi naman hihingi ng pagsisisi yan. Naalala niyo po, nung gugunawin ng Diyos ang Sodom at Gomora, ito pong si Abraham ay nakikiusap po kasi nandun ang kamag-anak niya na si Lot. Pag kami nakita ba kayo na 50, Panginoon, hindi nyo gugunawin? Sabi ng Panginoon, sige, pag may 50. Pag may 40 po ba na matuwid na taong naniniwala at nananampalataya sa inyo, hindi nyo nagugunawin ang Sodom at Gomora, sige.
hanggang sa umabot ng 10, hanggang sa 3 na lang. Pero mga kapatid, huwag kayong hihinto kahit 4 na nga lang ho yung nagpe-pray doon eh. In fact, nawala pa nga ho yung isa dahil po si Lot, yung kanyang asawa, 2 anak nila, sila na lang ho yung talagang naninindigan. Yung asawa pa nga ho niya ay sumaway, kaya po nawala po ang kaligtasan. 3 na lamang po. Pero gayon pa rin po, kahit po 2 o 3 na lang ang matuwid sa bansang Pilipinas, uulitin ko po ang mensahe sa atin ng Panginoon, ipanalangin po natin ang ating mga kababayan. Sabi po ng Daniel 9:3 hanggang 4, in Daniel chapter 9 verse 3 to 4. Dahil dito, buong taimtim akong nanalangin at nakiusap sa Panginoong Diyos. Nag-ayuno ako, nagsuot ako ng damit panluksa at naupo sa abo. Tingnan niyo yung ginawa niya, Nanalangin ako kay Yahweh na aking Diyos at iningi ko ng kapatawaran ang mga kasalanan ng aking kababayan. Daniel 9:3 hanggang 4. We can intercede. Hindi na nga ho tayo pinapanalangin na magsusuot tayo ng sako, na tayo ho mga kapatid ho, magluluksa at uupo tayo sa abo. Hindi na nga ganun ang prayer po na kahit ho tayo nakaluhod, nakapatira pa, o kaya po tayo nakaupo, pwede tayo mag-pray to intercede for our brothers and sisters. Hindi po yung mga makasalanan ang pwedeng manalangin sa Diyos, not unless buksan ng Panginoon ang puso nila, lalo na ang mga tiwali nating mga pinuno. Kailangan mayroon pong isang Kristiyano o kalipunan ng mga Kristiyano na nananalangin. Ganun kahalaga po sa akin ang Jesus Reigns. Doon po sa Jesus Reigns, ang tema po natin doon offering ourselves as a sacrifice, sacrificial offering. Ibig sabihin, offer yourselves as a living sacrifice, holy and pleasing unto God. Kung wala pa hong magtataguyod niya na magsama-sama mga Kristiyano, baka po talagang mabigat na kaparusaan ang harapin po natin. Gaya po ng sinasabi ng unang Timoteo 2:1, may mga supplementary verses po. Bubuksan ko po ang aking digital Bible ngayon. Pasensya na po kayo dahil nandoon po sa bookshelf, ayoko na pong tumayo. Nandito po yung akin pong digital Bible at babasahin ko po bilang supplementary po dito sa pinag-aaralan natin, panalangin para sa kababayan. Ang sabi po dito, sa unang Timoteo 2:1, una sa lahat ay ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. We are meant to intercede for our nation. Ano yung mga kahilingan natin? Idulog ninyo ang inyong mga kahilingan, ang mga panalangin, ang mga pagsamo, at pagpapasalamat sa lahat ng tao. Ang ganda ho, As we pray, for the Lord, ang ganda-ganda po ng ang itinuturo ng Panginoon. Sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 1, una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. May kahilingan tayo para pagalingin ang ating bansa. Idulog ninyo sa Diyos ang inyong panalangin. We pray na gumanda ang kabuhayan natin. Idulog ninyo sa pagsusumamo ang inyong mga panalangin sa Panginoon. Nagsusumamo tayo na buksan ang kalooban po ng mga pinuno natin na wag po na sila po ay magpatuloy sa katiwalian at magpasalamat tayo sa Diyos at isama natin po ang lahat ng tao. Tao po sa gobyerno, mga pinuno, mga empleyado, mga estudyante, mga kabataan. Yan ang sinasabi ng unang Timoteo doon po sa 2:1. So mga kapatid, gaya ng isinagawa po ni Daniel, siya po ay nanalangin para sa kanyang kababayan po. Sabi naman po ni Pablo kay Timoteo, manalangin kayo sa inyong kahilingan, sa panalangin, pagsamo, at pasasalamat sa lahat ng tao. Una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hindi ba tayo po ay nagagalak, doon po sa napakaganda po niyang pangako sa bawat isa sa atin, mga kapatid, na idulog ninyo sa akin kung meron kayong prayer. At dito po sa pinag-aaralan natin, pinapakita lang po ng Panginoong Diyos, may modelo tayong dapat na gayahin o dapat po na sundan. Yung panalangin po ni Daniel ito. Pangalawang panalangin niya, tingnan niyo po, yung pag-amin po sa kasalanan.
tayo ho ang magi-intercede, pero tayo rin po ang aamin ng kasalanan ng bansa natin. Uulitin ko po hindi ho kasi kayang aminin din yan mga kapatid ng atin pong mga leaders, di ho ba? Lahat sila nagtuturoan, lahat ho sila nagsasabing malinis sila. Pero hayag naman po, lagan na po ang pangungulimbat, lagan na po ang korupsyon, lagan na po talaga ang harap-harapang pagnanakaw sa ating bansa. Kaya nga ho sabi ng Panginoong Diyos, uulitin ko lamang po yung panalangin po dito ni Daniel. Sa Daniel 9:4-5 naman, ganito po ang paanyayaan. Sabi po dito, ganito ang sinabi ko. Paano po yung manner or yung kanyang paraan ng panalangin? Ganito ang sinabi ko, o Panginoong dakila at kamanghamanghang Diyos sa lahat, na laging tapat sa kasunduan at tunay na nagmamahal sa mga umiibig sa inyo at sumusunod sa inyong mga utos. Nagkasala po kami. At sabi po doon, nagkasala po kami at nagpakasama. Yun ang gusto ng Diyos. Tayo ho bilang Kristiyano, we intercede for our nation. Pero ang attitude natin po, hindi po, Lord, pinananalangin namin sila dahil makasalanan ng bansa nito. Bahagi po tayo ng kasalanan ng bansang ito. Pero pastor, mga Kristyan naman ho tayo, kahit na kapatid. Tayo po'y tinalaga ng Diyos dito para mag-pray. Pero sa prayer natin, kasama po natin yung mga kababayan natin, yung mga political leaders natin, kasama natin mga church leaders, kasama natin po ang mga empleyado, manggagawa, kasama natin ang kabataan, mga estudyante, mga guro, lahat po. There is no exemption na kami po sa Peace of Harvest ay mga banal. Hindi po ganun Sama-sama nating aaminin sa Diyos, Ama, nagkasala po kami. Ama, nagpakasama po kami. Ulitin ko po mga kapatid, sabi po dito, sa Daniel chapter 9 verse 4-5, ganito ang sinabi ko sa Panginoon, O Panginoon, dakila at kamanghamanghang Diyos, na laging tapat sa kasunduan at tunay na nagmamahal sa mga umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos. Nagkasala po kami at nagpakasama. Sabi po ng 1 John chapter 1 verse 9, ito po ay memory verse na natin. Tayo patatawarin ng Diyos kung ating ipapahayag din ang kasalanan ng bansa natin. If we are going to confess our sins, hindi po sinabing if we are going to confess my sins, hindi po Kung ating ipapahayag ang ating mga kasalanan as a nation, if we are going to seek the face of God and proclaim that Jesus is Lord in our life, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us bilang bansa. Ulitin ko po yung sinabi dito, kinonfess po dito, nagkasala po kami at nagpakasama. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. Sana po with all humility ang panalangin natin, katulad ng panalangin po nito pong si Propeta Daniel. Hindi po niya sinabi, Panginoon, iligtas mo po ang bansang Pilipinas dahil ako po'y mabuti. Hindi ganun Iligtas niyo po ang bansang Pilipinas dahil sila'y makasalanan, kami po'y banal. We claim responsibility. Kahit na sabihin natin pong araw-araw naman tayo nagpe-pray. Pero isang bansa po tayo, isang diwa po tayo. We pray similar prayer po. Sabi sa Daniel chapter 9 verse 4-5, ganito ang sinabi ko, O Panginoon, dakila at kamanghamanghang Diyos, na laging tapat sa kasunduan at tunay na nagmamahal sa mga umiibig sa inyo at sumusunod sa inyong mga utos. Sabihin ho natin dyan, dito po sa atin pong chat room, nagkasala po kami at nagpakasama. Mahalaga ho yun Nagkasala po kami at nagpakasama. Kailangan ho yun, kasama po na prayer natin, kung ipapahayag natin, kung ipapahayag natin na tayo po ay nagkasala, ang Diyos po ay tapat at mabuti, na tayo po ay patatawarin at lilinisin po sa ating mga pagkakamali, pagkakasala. Maraming salamat po kay Crisel. Siya po unang nakapagsulat, nagkasala po kami at nagpakasama. Sambitin natin sa Diyos yan bilang mga mananampalataya. We have sinned against you, O Lord. Forgive us. Magandang gabi rin po kay Corazon
Gardavan Cruz or Gardavan Cruz, kay Corazon Cruz, pagpalain kayo ng Panginoon, at kay Ate Tere, ay matanda pa pala ako kay Tere, kay Sister Tere, ayan po, sa Puray Christian Church. Sila Josel Navarro, Salvador Tilar, napakabuti po at palagi po namin kasama. At si Ryan, yan, nakikinig po, nanonood ng mga stories natin. Magandang gabi, Ryan, at sa lahat po ng mga kapatiran po. We have to claim that in our prayer. Nagkasala po kami at nagpakasama. Panginoon ng bansang Pilipinas, ako po'y Pilipino, at kami po bilang Pilipino, nagkasala po kami at nagpakasama po. At ang Diyos po ay mabuti, hindi niya tayo pababayaan, bibigyan niya po tayo ng kapatawaran if we confess our sins. Tatandaan niyo po yan. So yun po yung pangalawang panalangin po ni Daniel. Ikatlo po, panalangin po na patawarin sa paghihimagsik. Na tayo po ay, ang bansa po natin mga kapatid, tanggapin po natin, our nation is very rebellious against God. Huwag kayo magagalit mga kapatid, mga kababayan, mga minamahal ko po, mga kasamahan po sa trabaho. Kung tayo po halimbawa ay nagagalit sa katiwalian, nagagalit po sa paghihimagsik, nagagalit po tayo sa pagre-rebelde, pero tayo po, sumasamba po tayo sa ginawa po ng kamay ng tao. Tayo po ay mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga ribulto. Ano pong difference nun sa pagnanakaw, sa pagkukurap? Kaya nga po, kahit na mag-lead po tayo ng napakaraming tao, pero ang ating paniniwala, one of the most corrupt belief in our heart na pwedeng gawin ng tao, si Kristo ay tao lang. Okay? At ang samahan po ay gagawin ninyo parang samahang politikal para ipakita ang dami ninyo, ipakita po ang inyo pong kapangyarihan, ang mga kayamanan ninyo. Mga kapatid, that's one of the highest rebellion against God. Pagsamba po sa Diyos-Diyosan at sabihin mo na si Kristo ay tao. Eh paano po tutugunin ng Diyos na, Lord, nananalangin po kami, alisin yung katiwalian, alisin niyo po ang kasamaan. Eh ang unang-unang kasamaan po sa bansang ito'y pagsamba po sa Diyos-Diyosan spiritually, pagsamba po sa mga nililok ng kamay ng tao, sa mga pagsamba po at paniniwala na si Kristo ay tao lang, laganap po sa mga religious sector. Bago maayos ang politika, dapat maayos po ang religious sector muna. Pero nakakalungkot, tayo na binigyan ng kaliwanagan ng Diyos, we intercede for them. And we also pray, nagkasala rin ako, Panginoong Diyos, dahil nandito ako sa bansa na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya meron nung sinasabi ang ating Panginoon Tignan nyo po bilang supplementary Bible verse po, dito po sa Daniel 9:5. Sabi dito, naghimagsik po kami at sumuway sa inyong mga tuntunin. Totoo po yan. Yan ang kasalanan natin ngayon. Sumusuway tayo at naghihimagsik tayo. The greatest rebellion against God, hindi po yung nagnakaw po tayo sa DPWH. Hindi po yung meron tayong mga itinago po na mga bulto-bultong pera. The greatest rebellion against God. Sumasamba pa rin ang bansa natin sa mga ginawa po ng kamay ng tao. Ang bansa natin, maraming naniniwala na si Kristo ay tao lamang. Ang bansa po natin ay lumalakad po sa spiritual idolatry. Sabi po ng Colossus 3:5, kapatid, naku, yan na nakakatakot. Even Christians, biktima niyan. Put to death whatever belongs to your earthly desire. Ang bansang ito, mga Christian leaders, mga kabataan, mga born-again Christians, ano po yung pinapapatay sa atin ng Panginoon? Marami sa atin nag-engage into sexual immorality. Marami nag-engage sa atin in impurity. Marami nag-engage po sa atin into lust, evil desire, greed. Ang lahat po ng yan, mga kapatid, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed. Bahagi po yan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. At gaya po ng panalangin po ni Daniel, bahagi po yan sa paghihimagsik at pagsuway po sa tuntunin ng Diyos. Sabi nga po rito sa isang supplementary Bible verse, sa Jeremias 7:23. Pakinggan niyo po ang sabi ng Jeremiah chapter 7 verse 23. Ang sabi po rito, subalit inutusan ko silang sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ay kanilang magiging Diyos. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa pinag-uutos ko
at magiging maayos ang kanilang buhay. Paano po natin lalabanan ang paghihimagsik? Paano po natin lalabanan ang tinatawag po natin na pagsuway? Sabi po ulit ng Jeremias 7:23, very clear po, subalit inutusan ko silang sumunod sa akin upang maging aking bayan at ako na may kanilang magiging Diyos. Anong utos sa atin? Sumunod tayo kay Yahweh. At ang sabi po rito, sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko. At ano pong pangako po pag sumunod sa ipinag-uutos ng Diyos? Magiging maayos ang kanilang pamumuhay. Jeremias 7:23. Salamat po sa lahat ng mga nag-amen, sila Georgie, sila Salvador Tilar, si Alma, magandang gabi po sa inyo at patuloy po na pagpalain tayo, pati si Sister Leah, lahat po ng mga nag-amen sa mga aral po na ito. At mga kapatid, babalikan lang muna natin, ang ating pinag-aaralan po ay panalangin ng pagsisisi sa Pilipinas. Ang modelo ho ng panalangin na ito ay matatagpuan natin sa Daniel 9:3-6. At inisa-isa natin, panalangin po dapat una sa kababayan. Pangalawa ho, panalangin ng pag-amin sa kasalanan. We have to confess our sins. Pangatlo ho, panalangin patawarin sa paghihimagsik. Kasi tayo'y sobrang naghimagsik, sobrang sumuway. At ikaapat ho, panalangin na patawarin sa di pakikinig. Ang bansa po natin parang bingi. Maraming nagpipreach, maraming nagsasalita, maraming nagpapahayag ng Word of God. Pero ang ating bansa po ay bingi. Tingnan nyo ho, ang sabi ng Daniel 9:6, hindi kami nakinig sa inyong mga lingkod. Sino po yung mga lingkod? Ayan po ang mga modern day Daniel po. Yung mga nangangaral, yung mga pastor, yung mga manggagawa. Araw-araw ho, nagpe-pray kami. Araw-araw ho, pinipreach ko yan. At hindi po nawawala sa mga Bible studies, paano manalangin po. Magandang gabi po kay Dr. Lani. At magandang gabi po sa inyo, sa lahat po. Sila po ay nakikinig ngayon sa Pangasinan. Magandang gabi po sa inyo kay Dr. Lani. Namimiss na po namin kayo at invited po kayo sa aming Christmas party sa December 21 kay Sister Lani po. Ayan, kaya ano po yung pinapakita sa atin ng Diyos ngayon dito, na ikaapat at huli sa lahat. Ang sabi po, kailangan po may panalangin na patawarin po tayo sa hindi natin pakikinig. Ayan. At sabi po ng Biblia rito sa Daniel 9:6, hindi kami nakinig sa inyong mga lingkod na propeta na binigyan ninyo ng kapangyarihang magpaayag sa aming mga hari, pinuno, magulang, at sa buong bayan. We pray that the Lord would open our ears at hinginin natin ng tawad. Hindi kasi kami nakikinig, Panginoon eh. Sana po ang Pilipinas ay naging katulad na ho ng Singapore. Sana ang Pilipinas po ay katulad na ho ng South Korea, na mataas po ang kabuhayan, maganda po ang kalalagayan, maganda ang disiplina. Sana po katulad na rin ang bansang Pilipinas ng Australia. Libre po ang gamot, libre ang pagpapa-opera, libre po ang ospital, lalong-lalo na sa mga senior citizen at may mga hindi po kakayanan, na itaguyod yung kanilang sarili. Bakit mahirap ang bansa natin? Hindi po kasi tayo nakinig sa Diyos. Pero ang magandang balita po, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa po nagsasarado ang buhay natin. Habang may buhay, may pag-asa at pwede pa tayong manalangin sa Diyos. Patawarin mo kami, Ama, sapagkat hindi kami nakinig sa iyo. At sa kalakip ng panalangin na yon, patuloy tayong makinig sa Kanya. Isagawa natin kung ano man po ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, sa pamilya natin, sa church po natin, at hindi naman po sa bansa ho natin. Sabi po ulit ng Daniel 9:6, napakaganda po. Ang sabi po dito, hindi kami nakinig sa inyong mga lingkod na propeta na binigyan ninyo ng kapangyarihang magpahayag sa aming mga hari, pinuno, magulang, at sa buong bayan. Yun pong ating tema ngayon eh. Kung susundin lang natin po sana yun. Kung tayo po ay bilang isang bansa na tinatawag sa kanyang pangalan, tayo po ay magpakumbaba, tayo po ay manalangin, tayo po ay humanap sa mukha ng Panginoong Diyos, at tayo po ay tumalikod sa lahat ng mga masasamang gawain.
didinggin ng Diyos ho ang panalangin natin, paunlarin po ang bansang ito, na tayo po ay muli po na from the sick man of Asia. Yun ang tawag sa atin po eh. Pwede tayo hong maging tiger economy ulit o kaya po dragon economy. Wag tayo mawawalan po ng pag-asa. Pwede pa pong maglagay ang Diyos po ng mga mahuhusay na leader na patuloy na gagabay sa ating bansa. Pwede pang magtalaga ang Panginoong Diyos ng marami pang Kristiyano na mananalangin, mag-i-intercede. Kaya mahalaga po bawat gawain, maging ang panalangin pang umaga, maging ang ating Bible studies kada Wednesday po, ay make it a point na hindi po magutom ang bawat kapatid, na hindi kayo makapakinig ng salita. Lahat ng gawain maaari pong pagod na pero dapat puntahan natin kasi kailangang may tumayo, kailangang may mamuno, kailangan po na ehemplo yung namumuno. Ang pamunuan po natin ay nakasalang po at patuloy po na nakamodelo po kay Kristo. Kaya we are not going to do anything less. Ang idolo natin ay si Kristo, ang pinuno natin kay Kristo, ang standard natin po sa church pang Kristo. Hindi po pwedeng bahala na kung kailan lang pwedeng dumalo, kung kailan lang pwede pong pumunta. Our standard in the church will always remain the best. At bilang pangwakas, kapatid, gaya ng aking pinapanalangin sa tema natin, yung matuwid kay Kristo, kinuha ko po yan sa unang Kronika, dun po sa 7:14. Pwede po tayong pakinggan ng Diyos ngayon. Pwede pong patawarin ng bansa natin ng Diyos. Pwede po na pasaganahin natin ang bansa. It's not yet too late. We intercede na nagkasala bansa natin. We intercede sa mga kababayan natin na kasama tayo ron. We intercede na tayo po ay nagawa po ng pagkasama-sama po na pagsalangsang at atin pong hindi pakikinig. Pero po, ang sabi po ng 2 Chronicles 7:14 po, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay maging mapagpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, 3 bagay po ang pwedeng gawin ng Diyos. Pakikinggan niya po tayo mula sa langit, patatawarin tayo sa ating kasalanan, at muli po tayong pasasaganahin ng Diyos. Hindi ba po kayo natutuwa ng kapatid, na ang ganda pala ng gagawin po ng Diyos sa atin, hallelujah. If this nation who is called by my name shall humble themselves, kaya meron nga tayong matuwid kay Kristo, mapagpakumbaba. And if this nation, will humble themselves and pray. Yung letter D po ng ating matuwid, dumulog sa panalangin, kaya nga puro topic natin ngayon ay puro panalangin. At saka po, hanapin ang aking mukha, tumungo tayo sa Diyos, seek God, seek His face, and turn from their evil ways. Natapos na natin yan noong 3rd quarter, winawaksi ang kasamaan. Ano po sabi ng Panginoon? Ako po ay didinig mula sa langit, muli ko kayong pagpapalain, at muli ko po kayong pagagalingin. Magandang gabi po mga kapatid, may pag-asa pa po ang bansang Pilipinas. Kaya po, kung kayo po ay nananalangin, let us stand on the gap. Yun po ang tinuro sa atin ng Jesus Reigns. Tayo po na mga tinawag na Kristiyano ng Diyos, kabataan ka man o ikaw po ay isang elder, mayaman o mahirap, walang tinitignan ng Diyos. Basta may relasyon tayo kay Kristo, we intercede for this nation. Manalangin tayo in behalf of this nation na nagkasala kami, Ama, nagkamali kami, hindi kami nakinig, at nagpakasama-sama ang bansang ito. Patawarin mo kami, Ama, sa lahat ng ito, at isa na po ako sa humihingi ng tawad. Ganun po. Let us not pray for a prayer of self-righteousness na, Panginoon, sila ganito, kami mga Kristiyano, kaya dinggin mo panalangin namin. Hindi po ganun. At mga kapatid, alam ko po na may puso kayo para sa ating bansa. Gaganda rin ang kalagayan po ng bansang ito, hindi tayo pababayaan ng Diyos, dahil gaya ng panalangin po ni si Propeta Daniel, meron pong mga elemento na dapat nating itaguyod po at sabihin sa ating Panginoon. Ito'y walang iba po, para tayo po'y manalangin para sa ating kapwa, manalangin tayo sa mga kasalanang nagawa po ng kababayan natin, na tayo po'y nagkasala at nagpakasama-sama ng bayang ito ay hindi nakinig sa Diyos. Sabi po ulit ng Biblia, kung ang bayang ito na tinawag ng Diyos ay magpakumbaba, manalangin,
hanapin ang aking mukha at tumalikod sa kanyang mga pagkakasala, ako'y didinggin ko ang kanilang panalangin mula sa langit at sila po'y pagpapalain ko at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Muli mga kapatid, magandang gabi po sa bawat isa sa inyo. Patuloy po ang atin pong pakikinig ng salita ng Diyos. Hanggang sa linggo po na tayo po ay muling magpapahayag ng salita ng Diyos, inaanyayahan ko po ang bawat isa na manalangin tayo para sa ating bansang Pilipinas, manalangin tayo araw at gabi, at kung maaari may panahon kayo, masamahan niyo po kami sa morning prayer at sa evening prayer po. Hindi namin pinapatid ang panalangin na ito sa pag-asa po na may mabuting gagawin ng Diyos para po sa bansang Pilipinas. Muli po, magandang gabi po at inaanyayahan ko po ulit kayo this coming Saturday, lahat po ng mga nakabili ng ticket. Magkita-kita po tayo sa Sports Center para po sa Marvals Fund the Family of Faith. At dyan po, may mga awitan, may mga kainan, may mga games, may mga raffle. Dali nyo po yung ticket ninyo. At lalo tigit po, sana po may kabataan na magdala po ng tickets na pinagbentahan at gayon din yung mga pananalapi. Nandiyan na po ako ng maagang-maaga, baka po mga 7 o'clock ay nandiyan na po ako sa Sports Center. At sana po yung mga nagdala ng pera po ay makatagpo ko po kayo dyan para maibigay po natin, lalong-lalo na yung pong mga tickets na nabili ninyo, pwede po kayong pumasok dyan. Muli, magandang gabi po. Good evening po kina Sister Leia, kay Sister Aster, kay Sister Mila, kay kapatid na Salvador Tilor, kay kapatid na Corazon Cruz, kay kapatid na Alma, kay kapatid na Joria. Congratulations ulit, Joria, at kay Carlo, at gayon din naman po sa lahat-lahat. Joyce, magandang gabi kay Joyce Ray Buenan. Ayan po. Hindi ko man po kayo mabati. Kay Miriam Rasco, good evening po sa inyo. At sa lahat-lahat ng ating mga kapatid, pasensya na po kung hindi ko po nabati, pero ako po ay nagpapasalamat at muli po, isang mapagpalang gabi at maligayang Pasko po sa bawat isa. Muli mga kapatid, sumaatin po ang patnubay, ang gabay ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin ng pangwakas. Maraming salamat, Ama naming makapangyarihan. Kumilos ka sa puso namin upang kami po ay maging tagapagtaguyod ng panalangin para sa bansang Pilipinas. At hinihiling namin, Panginoon, ano man ang pagkakamali ng bansa na ito. Kami na rin po ang aamin, kami na rin po ang mag-intercede. Kami po, Panginoon, ang dinggin ninyo dahil alam namin, Panginoong Ama, na kailangan po makapagbago ang bansang ito upang muli mo pong pagpalain. Muli, Ama, maraming salamat po. Bigyan niyo po ang lingkod ninyo ng kapahingahan at ng pagkain po, Panginoon, ng masustansya, mga bitamina po para hindi po ako magkasakit sa lahat po ng mga karamihan ng mga gawain na ito. Kung hindi po sa habag at awa ninyo, ay hindi ko po magagampanan ng katungkulan na ito. Muli po, dinadalangin din namin si Mima, ang kanya pong kalusugan, ang patuloy na kalakasan niya. Gabayan niyo siya, akapin niyo siya, i-lead niyo po siya palagi, Panginoong Diyos, sa isa pong buhay ng kagalingang akap-akap ka. At dahil dito nagpapasalamat po kami, pumasa amin po nawa ang inyong kagalingan sa mga latay at sugat ninyo. Tanggapin po namin ang lahat ng healing touch po ninyo. Muli, magandang gabi, Ama. Sa iyo po mataas na kapurihan sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, magandang gabi po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos at mahal na mahal ko po kayo, mga kapatid. Good evening po.